Maylin, aalis na. Lalayuan na si Arman. Sally, aksidenteng nabaril si Arman. Inyong matutunghayan sa ikasampu na kabanata na pinamagatang kung pwede lang ibalik ang nakaraan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Bakit ngayon pa, Maylin? Sambit ni Arman. Nakaharap na si Maylin. Bakit ngayon ka pa aalis kung kailan labis na kitang minahal? Nananatili lamang nakaimik si Maylin. Hindi niya alam kung paano dito sasabihin ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Malungkot nitong pinagmamasdan ang kagandahan ng bundok. Dahil sinadya niyang dito sila makapag-usap ng sarilinan. Dahil dito rin sa lugar na ito sila unang nagkakilala at dito na rin sila magkakahiwalay. Maylin, sabihin mo sa akin ang dahilan ng pag-alis mo. Marahang hinawakan ni Arman ang mga palad ni Maylin. Subalit hindi pa rin magawa nito ang tumingin sa mga mata ni Arman. Alam niya na nabigla ito nang sabihin niya na siya'y aalis na para lumayo. Marami ka nang naitulong sa akin, Arman. Sobra-sobra na ang mga kabutihang ipinakita mo sa akin. Sabi ni Maylin. Hindi ko na tuloy alam kung paano pa kita mababayaran niyan. Wika uli ni Maylin. Habang bahagya niyang pinagmamasdan ang tuktok ng bundok. Natatandaan pa niya na doon sana sa lugar na iyon matatapos ang lahat sa kanya. Ngunit hindi rin sinasadya ang biglang pagdating ng saklolo. Wala naman akong sinasabing bayaran mo ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo, sabi ni Arman. Pero kalabisan na iyon, Arman, sabi ni Maylin. Alam mo, Maylin, nawala na ang pinakamamahal kong kaibigan na si Chris. Tapos ngayon ay ikaw naman, sabi ni Arman. Sa puntong ito ay hindi pa rin niya binibitawan ang pagkakahawak sa mga kamay ni Maylin. Mahirap unawain, pero kailangan, Arman, sabi ni Maylin. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Tanong ni Arman. Bahagya na lamang tumango si Maylin, biglang pagsang-ayon sa sinabi nito. Maylin, maaari ko bang malaman kung minahal mo rin ba ako? Napatitig sa mga mapupungay na mata ni Arman si Maylin. Hindi niya malaman kung ano ang maaari niyang maging kasagutan dito. Arman! Malakas ang kabang nararamdaman ni Maylin ng mga sandaling iyon. Hinihintay ko ang kasagutan mo, Maylin. Mayroon ka rin bang nararamdaman para sa akin? Tanong nitong muli. Para kay Maylin, ang pagkakataong iyon ay matagal na niyang napag-aralan. At alam na rin niya marahil kung ano ang dapat niyang sabihin dito. Subalit, maraming bagay ang mga pumapasok sa kanyang isipan. Hindi lang pangamba na maaaring maging kapalit nito. Hindi siya nakakasiguro sa maaaring maging resulta niyon at doon ay isang tao ang naisip nito, si Sally. Naguguluhan siya. Dapat ba niya malaman kung ano ang magiging kasagutan nito? Arman! Isang malakas na pagtawag sa pangalan nito. Dahilan ito para ikagulat nilang dalawa. Bumungad di kalayuan sa kanilang dalawa si Sally. Lumuluha ito at mukhang desperado sa kanyang kalagayan. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan dito. Galit na inuumang ni Sally ang hawak na baril nito. At handa itong bumuga ng apoy sa oras na gugustuhin niya. Halos kabahan ng gusto si Maylin nang makita ang tila wala na sa sarili na si Sally. Arman, bakit mo ako sinaktan ng ganito?
Alam mo naman na mahal kita. Pagtangis nito habang nakahawak ang dalawa nitong kamay sa gatilyo ng baril. Huminahon ka, Sally. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi ni Arman. At mariin na napahawak sa mga kamay ni Maylin na ng mga oras na iyon ay nagkukubli sa likod ni Arman. Marahil ay natatakot ito sa baril na hawak ni Sally. Lahat, Arman, ginawa ko para sa iyo, pero binaliwala mo lamang ako. Bakit? Makikita sa mukha ni Sally ang malaking tensyon at kasabay niyon ang pagdaloy ng mga luha. Namamaga na ang mga mata nito, malamang na halos ilang araw at gabi na itong umiiyak, at iyon ay para sa pinakamamahal niyang si Arman. Pag-uusapan natin ito ng maayos, Sally. Huwag mong idaan sa ganito. Nalalaman ni Arman na hindi ito magdadalawang isip na paputukin ang hawak nitong baril sa oras na kumilos siya ng hindi maganda, at baka maaari nila itong ikapahamak. At ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Arman. Si Maylin ang tinutukoy nito. Inagaw mo siya sa akin. Huwag mo siyang idamay. Walang kasalanan si Maylin. Lakas loob na inamba ni Arman ang kanyang sarili para kay Maylin. At katulad rin ng kay Chris, nakahanda rin siyang ibuwis ang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Naisip ni Arman na kung malapit-lapit lamang sana siya ay madali niyang maagaw ang hawak nito. Pero hindi sa ganoong pagkakataon na kung kikilos siya ng hindi kanais-nais dito ay baka magisnan na lamang nilang may mga punglo na sila sa katawan. At hindi iyon mahirap gawin para kay Sally dahil talagang maaari niyang itong gawin, lalo na't sa kalagayan niya ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaganito, hagulhol ni Sally. Pero hindi pa rin makapagsalita si Maylin ng mga oras na iyon. Mga agaw! Arman, si Maylin na tila nangangatal na sa takot. Sally, pakiusap, ibaba mo na yung hawak mo, wika nito habang marahang nilalapitan ni Arman si Sally. Nagbabaka sakali ito na baka makuha niya sa pakiusap. Mahal na mahal kita, Arman. Mahal na mahal, sambit ni Sally. Habang marahan na papalapit sa kanya si Arman, ay gayon din ang ginagawa nitong pag-atras. Ngunit hindi nito napansin ang nakausling bato na nakaharang sa kanyang daraanan. Hindi sinasadyang matalisod siya at mawalan ng balanse. Ngunit kasabay rin yun ang hindi sinasadyang maiputok nito ang baril. Dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa gatilyo. At doon ay minalas na tamaan si Arman sa kanang bahagi ng balikat nito at bumagsak itong duguan. Halos hindi na naman malaman ni Maylin kung ano ang kanyang gagawin o kung saan niya ilalagay ang sarili. Arman! Arman! Muling pumatak ang mga luha ni Maylin. Pilit niyang inaalis sa kanyang isipan ang maaaring mangyari kay Arman. Para kay Maylin, ang tagpong ito ay iisa lamang tulad ng nangyari kay Chris. Ang pagkamatay ng kaibigan nito ay iniyakan na niya ng gusto. At iyon ay dahil sa kanya. At muli na namang nangyari ang kanyang kinatatakutan. Ang nangyari kay Chris ay ayaw na niyang matulad pa kay Arman dahil wala na siyang iluluha pa para dito. Arman, hindi ko sinasadya. Halos hindi makapaniwala si Sally sa kanyang nagawa. Binitawan na lamang niya ang baril na kanyang hawak. Hindi naman talaga niya hinangad na patayin si Arman at hindi rin niya sinasadya na mabaril ito. Patawad, Arman. Hindi ko talaga sinasadya,
Sa pagkakataong ito, para bang nawawala na sa kanyang katinuan si Sally. Marahil ay nasyak lamang siya dahil sa akala niyang baka siya makapatay dito. Kung hinangad man niyang takutin lamang ito, iyon ay dahil sa labis na pagmamahal dito at inaakala niyang babalik na ito sa kanya at iiwan na lamang si Maylin. Ngunit nagkamali siya ng inakala. Patawad. Dahil sa takot na baka may makakita sa kanyang ginawa, ay mabilis itong umalis. Naiwan doon ang dalawa sa ibaba ng bundok. Patuloy ang pagtangis ni Maylin at paghingi ng tulong. Utang na loob, Arman. Huwag mo akong iiwan. Sambit ni Maylin na ng mga sandaling iyon ay nakayapos kay Arman. Nakahandosay ito sa damuhan, sadyang hindi na mawawala sa kanya ang mga tagpong iyon. Maylin. Mahina ang boses nito. Arman, ano pang kasunod nito? Ano pa ang kasunod? Wika ni Maylin na tila hindi na makakayanan ang mga nangyayari sa kanya. Mga pagsubok na dumarating sa kanya. Pakiwari niya'y isa siyang basang ibon na pilit kumakapit sa isang sanga ng puno na malapit ng mabali. Dahil sa malakas na hangin na tumama dito at kunting kilos na lamang niya ay tuluyan na siyang bibigay. Mahal kita, Maylin. Mahal na mahal. Yun lamang at nararamdaman itong unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paningin. Unti-unti nang naglalaho sa kanyang mga gunita ang magandang larawan ni Maylin. Mahal niya ito at hindi siya basta-basta makakapayag na mawalay ito sa kanyang piling. At lahat ay gagawin niya makamit lamang ang minimithing pag-ibig mula sa minamahal, at iyon ay nagawa niya para kay Maylin. Napapaligiran ng mga puting kortina ang buong kapaligiran ng loob ng simbahan. At ang malalaking bintana naman nito'y may mga nakasabit na pulang ribbon. Iilan lamang ang mga taong naroroon. Malungkot ang mukha ni Maylin. Pakiwari niya'y may malaking bato na nakasabit sa kanyang liig. Hindi niya alam kung bakit. Naroroon siya sa mga sandaling iyon sa loob ng isang malaking simbahan. Gayong wala naman siyang natatandaang may okasyon na gaganapin o kaya naman ay kanyang dadaluhan. Subalit sa nakikita niya sa kanyang sarili ay tila mukhang siya na lamang ang hinihintay ng mga tao at ng pari na nasa gitna ng altar. Lubhang napakaganda ng suot niyang puting damit na pangkasal. Napakahaba ng laylayan nito at gayon din ang mahabang tila na nakatabing sa kanyang mukha. Napakaganda niya ng mga oras na yun. Pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa na ikakasal sa isang prinsipe. At mas pinaganda pa siya sa hawak niyang iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Mula sa dulo ng magkabilang silya ng mga mahahabang silya ay napansin niyang tila siya na nga lamang talaga ang halos hinihintay. Sa harapan ng altar ay may isang pari doon na tila kumakaway sa kanya. Ibig sabihin ay pinalalapit na siya nito at marahil ay uumpisahan na nito ang kanyang misa. Subalit kanina pa siya doon hinahanap ang lalaking ikakasal sa kanya ay hindi niya matatanaw. Marahil ay naroroon lamang ito sa gilid at hinihintay ang kanyang pagdating. Doon ay inumpisahan na niyang maglakad. Dahan-dahan. Awang mga nakatirik na puting kandila ang mga nasa magkabilang gilid ng silya hanggang sa may altar. Tila ba itong ang nagsisilbing liwanag ng kanyang daanan. Sa isip-isip niya, siya at si Arman marahil ang ikakasal.
Ngunit malapit na siya ay hindi pa niya ito natatanaw. Ngayon ay naroroon na siya sa harapan ng altar at maigi nitong pinagmamasdan ang mga ribulto ng mga santo, lalong-lalo na ang imahen ng mahal na Berhen. Kasabay niyon ang napakagandang musika na tumutugtog sa isang piano. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanang bahagi at doon ay biglang gumuhit ang kanyang mga ngiti nang matanawan niya ang kanyang inay at itay. Nakangiti ang mga ito sa kanya at mas lalo pa siyang nasiyahan dahil naroroon din ang kanyang kaisa-isang kapatid na si Vanessa. Nakahilira lamang ito sa kanila. Napansin niya na hindi ito mukhang masaya at doon ay lumuluha pa ito na parabang ayaw pa niyang makasal ang kanyang ate. Dahil mahal niya ito at ayaw pa niya itong mawalay sa kanyang tabi. Aksidenteng nabaril ni Sally si Arman. Tuluyan na rin kaya siyang mamaalam kagaya ng kanyang matalik na kaibigan na si Chris? At si Vanessa, bakit malungkot at lumuluha nang makita ang kanyang ate na ikakasal na? Abangan sa susunod na kabanata at kung nagustuhan niyo po ang aking kwento ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you for watching and God bless.